Alam mo, kung hindi kayo makinig, and if you persist on listening to the idiots of this world, itong mga Pilipino, talagang madali ang pagbabagsak natin. So you listen very carefully because we are trying to save not only an economy but the country. Ngayon na nagtitira sa upahan ng mga bahay ay they are being pressured to pay. Alam mo, lahat tayo nawalaan ng income. So I would like to ask the owners na kung maaari, yung sa lote to suspend, yung sa bahay, wag mo munang hingiin kasi wala talaga, okay, naghihirap ngayon. And whatever na ang nasa kamay ng mga tao ngayon, they are saving it for the last day, the rainy days to come. Nandiyan naman yung tulong, pero ito ang gusto ko ninyong maintindihan. Kaya maghintay kayo, lessors, magpaparenta, huwag ninyong madaliin kasi baka wala na tayo o wala ka na magkolekta. You not be even sure if you'd still be around to collect the money. Kaya naghihingi ako, huwag mong pahirapan ang mga tao. Kasi pag ang tao, in-evict mo, walang korte. Hindi naman ako nagpakamarunong pa sa mga judges o the judicial department of the government. Kung magsabi ng i-evict mo yung tao ngayon sa bahay, sabihin ko talaga si Rep, putak, wag mong sundin yan. Kung ako nag-warning lang ako, ipilitin ninyo, hindi makabayad ang pamilya, itapo ninyo, sirahan ninyo yung bahay. Sabihin ko, buksan ninyo yung bahay. Papasok mo uli yung pamilya. Punta ka ng korte, sabihin ko, huwag kayo maniwala. Hindi makakatulong yan. Hindi sana gusto ko ng anarchy. Pero at this time, makialam ako sa lahat ng opisina. It's because it is my duty to preserve the nation. And the only way I can do it is really to impose order. Ngayon, kung sundin mo lahat ang batas para makapabor ka under the law, but itong panahon ng COVID, hindi naman talaga natin gusto at nandito, at gagawin mo yan, magsalubong tayo. Sabihin ko sa iyo, magsasalubong tayo. I-evict mo yung tao, pupuntahan, personal ko, pupunta ako, sabihin ko, ibalik mo yung tao. Huwag mong itapon dyan sa daan kasi tayo ang mag-inkwentro. Kung hindi mo naman pala gusto mo tumulong ng kapwa-tao mo, sunugin na lang natin yung mga apartments mo. Total, may bumbiro, tawagin mo. Wag ganon. Wag ninyong i-pressure. Yung pinagdadaldal ng isang congressman na ulol, torpe, na may 300 billion binigay ng Kongreso, hangin ho lahat yan. Wala pa yung pera na yan dito. Yung budget for next year, we are preparing it now. Yung budget na pinapatakbo natin was prepared last year. But COVID was not included in that budget. So yung sabi ko na 300 billion, yun yung mga sinabi ko na walang masyadong proyekto na walang siguro. Or projects, sabi ko, that cannot be completed
during my term. Kasabi ko sa kanila, Wendell Abisado sa budget, and Sonny Noset is from Davao, Congressman Nograles, na nabi ko sa mga tao ko nung last year, mag-isip kayo ng budget that can be implemented at matatapos sa termino ko. Ayaw kong lumabas sa opisina na mayroong mga project na hindi natatapos. Kaya kung hindi lang man importante, ang suggestion ko sa Finance, kay Secretary Dominguez, is be sparing. Yun na lang mga projects na talagang makikita mo at matatapos natin at makita ng mga tao. Kaya yung nakikita ninyo ngayon, yung madaan kung anong nakikita ninyo, yun yung projects na nakaantala sa budget that was prepared last year. Yung pera na yung para sa COVID, hindi yan pera na kukunin pa. Yan ang nireserba ni Secretary Dominguez na may pang buffer zone tayo at may maiwan tayong pera bago tayo umalis sa gobyernong ito. Yun ang totoo dyan. Ngayon, yung pera na sinasabi ng itong ulol, na abogado naman sana, pagkatorpe po. I think your brain is melting. You're a lawyer, bagay. Economy man ito. Saan ka nag-aral, ewan ko. Yang pera, yung pinoprogram last year na ngayon, ito yung budget na guide na pera na makakolekta natin. So, ang fiscal year is divided ito, first, second, third, fourth quarter. Ang ginagamit ng natin, yung nakakolekta natin ngayon. Yung sa budget na nakaprogram, hindi na matuloy yun dahil sa COVID, nag-ikis ang panahon. So, yung may mga project ngayon, baka ilagdag ko yung malalaki pag nagkulang ako sa pera para sa control sa COVID. Magastos itong kalaban na ito. Hindi mo makita at lahat tayo tinatamaan, hinuhostage tayo. Sabi nga doon nag-Facebook sa akin, natatawa na lang ako, paano natin labanan yung COVID kung nagtatago tayo? Hindi mo kami pinapalabas ng bahay. Alam ko, minsan bastos ako magkwento, magbiro. Pero totoo ka talaga, tama ka. Kaya pamatong na pinapaalis ako kasi wala akong solusyon. Sige, tama. Ikaw na ang presidente. Kaya sabi ng mga sundalo, nasaan ka na? Kasi mag-report na sila sa iyo. Hindi ka man nila nakikita, where are you? Kasi kung nakumbinse mo ako na you have medicine to cure COVID in 7 weeks, anak, sabihin ko sa iyo, kung totoo yan, Adre, ako na mismo ang magtulak sa ulo ko dyan sa Pasig, gago, umalis ka na at dumating na ang santil mo ng what is so exasperating is that we are trying our best. Sa limitado natin, sabi nga ni Secretary Dominguez, may pera. May gobyerno Kaso lang, hindi ito para sa lahat ng panahon. So, kasi bakit masabi mo, wala tayong kinikita ngayon. Ano yung budget na sinasabi niyang intelligence fund, wala pa yan. Kukolektahin pa yan para sa second quarter at magkolekta para sa third quarter. Hindi yan, pagkaintindi kasi, pag naniniwala ko sa mga ugok na yan, na yung 300 billion nandyan, o ito Duterte,
ang Kongreso, 300 billion, iyo yan. Sige, kaso, hindi ho ganon. Alam mo bakit? Wala pa yan. Ginusto ko man, hangin pa yan, magaganon ako sa ere. Kasi wala pa. Ang budget, ang guide, prepared last year, ang budget nga. Pero yung pagpatakbo ng what's inside the budget is really the money that will be collected by the finance people ni Secretary Dominguez. Wala pa yan. Kung sabihin na saan ang pera na 300 billion, ewan ko kung kaninong bayag mo yan makuha. It's not there. Magkukolekta pa ako ngayon. Masunod ba yung collection mo? Hindi. Bakit? Wala na. Ang ekonomiya patay. Walang negosyo. Walang nagbayad. Wala yung nagtatrabaho na kaltasan yung sildo nila. There's no source of income now. Except may perhaps yung fixed assets natin. Yung mga lupa, may mga building, yun. Pero aside from that, the big money, ang sabi ko, ang gobyerno hindi nag-iimprenta ng pera yan. Ang gobyerno gagastos lang sang-ayon sa ekonomiya mo. Economy is really yung GDP na sinasabi na dito. It's actually income. Sabi ko sa akin, it's up to the Filipino people. If you decide to listen to the insane, Amatong and Company, pati yung congressman dyan, edi doon kayo. Ngayon, kung magsabi kayo, saan na yung pera namin na 300 billion? Wala pa po yan. Kukolektahin pa yan. O yung sabi, 270 million. Wala pa po yan. Kukolektahin pa yan for the second and third and fourth quarter sa ating kikitain. Ang mga taga-UP natin, yung gumaling na, nagkaroon na yan sila ng antibodies. Ibig sabihin, matatag ang antibodies nila. Matanda, bata, wala, babae, lalaki. Pag nag-survive ka ng COVID, ibig sabihin yung antibodies mo, yung panlaban mo sa virus nasa iyong katawan eh. Hindi antibiotics, hindi penicillin, hindi biogesic, hindi lang. Ang katawan mo mismo ang mag-produce ng produce ng mga sundalo, lalabanan ang COVID. Ang mga taga-UP, they are trying to figure out, mayong nakalabas na sa lahat na magmabuting loob kayo. And I think, kung ako, I should volunteer. That is the way of thanking God that you have survived. Pakuha kayo, kasi yun ang dugo ninyo, yung plasma ninyo, yun ang i-inject doon sa mga tinamaan. So, yung katawan mo, makukuha niya yun, yung dugo na kapatid mo na Pilipino, makukuha niya yan. Kasi kung mahina ka, matatanda, kagaya sa amin, I don't know if my immune system is working efficiently. Sabi nga nila, ang vulnerable, yung matatanda. Maraming salamat po, Pilipino. Ako po'y inyong utusan at lahat kami dito ngayong gabi.